yung malaking development na grinant na mismo ng impeachment court, no? Doon pa lang yung pag-grant pa lang sa subpoena o sa motion pa lang ng prosecution na itumpina itong mga dokumento na ito. Kumbaga big win na ito sa sambayan ng Pilipino kasi actually pabor din ito sa kampo ni VP Sara kasi kung wala po siyang tinatago, mapapahiya si Trillanes, di ba? Mapapahiya yung mga nag-aapo na kanya na meron siyang ill-gotten wealth. So kung makikita natin, yung nilalaman nitong bank accounts na yan, magiging malinaw po sa publiko. Ano ba, meron ba talagang hindi may paliwanag na yaman at kung itong yaman ba ito, let's say kung totoo na yung total transactions ay 6.7 billion, nag-i-exist yan, malalaman natin kung yan pa ay legitimate income ba yan, may nabayaran ba yung mga corresponding taxes niyan. So mapapahiya dito yung kampon ni Trillanes once na mapatunayan ng side ni VP Sara Duterte na wala pong ill-gotten wealth. At malalaman natin yan kapag mabuksan na itong mga bank records. Pero kung mapapahiya si Trillanes, mas malaking porsyento na mapapahiya yung isa, si Lustay. Kasi bakit? Di ba? Kung mapatunayan din na tama yung mga pinagsasabi ni Trillanes. Kung doon pa nga lang sa may hearing ng HOR, nagkatugma-tugma na yung salin niya, pagkabangga-bangga doon sa sinasabi ni Trillanes. What more pa kaya kapag yung mismong bank account na mismo ni Lustay ang reduksan, di ba? Kaya itong nangyayari ngayon dito sa impeachment na ni Lustay, talagang kabang-abang to. Pero ano bang sabi niyo? Kailan ba raw bubuksan? Parang yata next week na siguro, no? Kasi ang nangyari kanina, no, tapos na yung isang article. Ito yung tinatawag dating Article 4, yung grave threat. So tapos na po yan. Magpo-proceed na tayo doon sa another article at pag-uusapan na nga ito confidential fund. So kung next week by Monday magsisimula, so na lang Monday, no? And Tuesday magsisimula no, yung another hearing, nakafocus na tayo dito sa another article, itong paggamit o pagwawaldas ng confidential funds. Inaasahan natin na within that week, posible pong buksan na yung mga tax records na yan, yung mga bank records na yan. Lalo na no, yung records ng Anti-Money Laundering Council. Actually nakita na natin yan sa clarificatory hearings ng House of Representatives. Nabulgar na yan nakita na natin yan Yun nga lang, kine-question kasi nila yung legality ng pagpresenta ng mga dokumento dyan sa House of Representatives. This time, hindi na kasi impeachment court na. Dito na mismo yan sa Senado. So ano ba yung mga aasahan ng mga kababayan natin dito sa pagbubukas ng mga bank account? Siyempre, medyo magiging shocking yan. Kasi kung inyong matatandaan, si Trillanes noon, 10 years ago, hindi natin siya pinapaniwalaan na nag-fishing ng mga transaction. Tiyatawa na lang natin siya. Totoo, dinidisregard lang siya. Pero nung kinonfirma ng Anti-Money Laundering Council na nag-i-exist yung mga transactions na yan, ang pinag-uusapan lang natin dito yung mga flag transactions, yung 500,000 pataas. Medyo nabuhayan ng loob dito sa Trillanes. So kung yan po ang nangyari sa hearing ng House of Representatives, mukhang yan din po yung mangyayari. Expectation ko ito, yan din ang mangyayari sa impeachment trial dito sa Senado. Yung pinag-usapan doon sa HOR ay SALN pa lang yun. Wala pa doon yung bank account. Yung bank account kasi mismo, yan yung pinaka-exciting part kasi hindi mo madudoktor yan. Baka sabihin na naman nila, glitch yan. Walang glitch dyan, yung record niya mula nung binuksan niyan, kung anong year ipapasampina, lahat makikita. Yung withdraw, yung pumasok, lahat makikita yan. Hindi na nila maipagsisinungaling yan. Kaya diyan talaga mapapahiya yan. Kaya siguro nagpunta ng dahig para siguro umiwas sa kahihiyan. O kaya baka sabi nila ni Terry Redon, baka nga raw mag-resign na para hindi na mabuksan yung bank account. Anong basa mo dyan? Yung pagre-resign sa tingin ko masyado pang maaga, no? Kasi actually kanina, no, nandito na nga tayo sa Senado, tinanong din natin sa ilang mga mambabatas possible ba na hindi natapusin yung ibang articles of impeachment? Let's say, tapos na tayo dito sa grade 3. Enough na ba yan para ma-convict si Sara Duterte? Sabi nila, kumbaga first quarter pa lang yan. Particularly, ang nakausap natin dyan si Congressman Ace Barber, no? Nasa first quarter pa lang po tayo. So may 4 po na quarter yan. Parang too early na magkaroon ng motion na itigil na itong pagdinig at bumoto sila base doon sa natapos na isang article. Tapos tinanong namin siya kung ano ba ito, yung pag-alis ba ni Sara Duterte sa Pilipinas, sign ba ito na ito ay magtatago na? Ang paliwanag naman ng mga mambabatas, mukhang hindi naman daw. Mukhang hindi naman magtatago dahil regular na naman ginagawa yan. Nagiging madalas na yung pag-alis niya dito sa Pilipinas
no, para pumunta sa iba't ibang bansa. Kumbaga common na yan common activity yan yung paglabas ng bansa. Oo, pero hindi mo maiaalis sa isipan ng ating mga kababayan na etong pag-alis ni Pipi Sara, nahahaluan nga na sinasabi magre-resign daw siya para nga raw maagapan yung hindi pagbubukas ng bank account niya. Syempre, yung mga vlogger na mga abogado, alam mo naman, may mga vlogger din na abogado, yan yung basa nila dyan. Pero kung ako tatanungin much better wag sa mag-resign. Kasi mas magandang mapahiya ka ng vice president siya. Di ba? Ang ano lang dyan, kapag siya ay nag-resign, posible na makatakbo pa siya sa 2028. Yun lang ang pros and cons niya. Kasi hindi naman siya technically na-impeach. Ibig sabihin, yung perpetual disqualification, hindi mag-a-apply yan. So, yun lang yun. Bagamat pwede siyang sampahan ng ibang kaso, halimbawa, sampahan siya ng kaso sa ombudsman, pero alam naman natin na medyo matagal-tagal yung proseso niyan. Baka tapos na yung 2028 elections, wala pang ruling doon sa kaso sa ombudsman. So technically, makakatakbo pa rin siya sa pagka-presidente. So, pero maganda sana kung sa ombudsman, no? Kasi pag sa ombudsman yan, may kulong na yan Oo. And meron din administrative penalty na perpetual disqualification yan. Di ba? Hindi lang naman sa impeachment yan Yung kaso sa ombudsman, posible din po yan. Kaya itong nangyayari sa impeachment ni Pipi Sara, dapat tayo rito, lagi tayo nakatutok. Huwag tayong mauumay. Huwag tayong magsasawa. Buksan nyo lang yung TV nyo o buksan nyo na cellphone nyo kung may ginagawa kayo, kung naghugas kayo ng plato o naglalaba kayo, buksan nyo lang, pakinggan lang ninyo yung mga sinasabi, balitaktakan para aware tayo sa nangyayari dito sa bansa natin para just in case balang araw, wala tayong sisisihin kapag binoto nyo pa yung ano na yan, bugok na yan. Diba? Actually, totoo yung punto mo dyan, partner, no? Kasi kung makikita ninyo sa social media, may mga clips na naglalabasan. Siyempre, yung mga clips na yan, taken out of context na yan. Siyempre, kung halimbawa sa side ng defense, magiging favorable sa kanila yung clip na yan, yung mga video clip na yan. Kaya nga ang panawagan din natin sa mga nanonood sa atin, no? Kung may time kayo, panoorin niyo yung kabuuan ng impeachment trial. Actually, matututo ka rin At entertaining din sa totoo lang Oo naman. Yeah, alam mo yung mga reels na yan? Huwag sila magpapaniwala dyan kasi karamihan dyan, ini-splice na lang ng mga DDS para magmukhang bida yung amo nila. Diba? Ilang beses na ba nilang ginawa yan? Halos araw-araw yata correct. Kaya much better kung panoorin yung buong proseso ng impeachment. Pansinin mo yung kay Matibag, no? May nakita tayo dyan sa social media na parang tinanong siya na kung siya ba isang abogado, tapos sinabi niya na 29 years na siya nag-aabogado, tapos may tinanong sa kanya, are you familiar with this provision? May specific article number na binigay. Kasi dinami-dami ng mga legal provisions. Sino? Hindi mo makakabisado ng buo yan. Tapos ang pinalabas nila doon sa meme, si Matibag, 20 years ng abogado, pero hindi niya naiintindihan o hindi mahina siya pagdating sa mga batas. Diba? Yun yung taken out of context. Kapag yun lang ang pinanood mo, maliligaw ka talaga. Iisipin mo talaga mahina si Matibag. Pero kapag hindi mo pinanood lahat, pag pinanood mo lahat, doon mo malalaman na talagang iba lang talaga yung pagtanggap nila. Sino ba yung katabi mo dyan, Joe? Parang ang gulo ng katabi mo. Sino ba yung katabi mo dyan? Si Paler. Si Meloyap, pero umalis na si Meloyap. DDS yun, di ba? Hindi yan. Kampi natin yan. Ay mga kababayan, i-comment nyo nga kung okay lang ba yung dating ng mga boses namin, pati yung rehistro ng mga itsura namin dito sa Zoom. Kasi alam nyo naman, first time kami nag-Zoom. Pa-comment nga kung okay ba yung boses namin, yung rehistro ng itsura namin, pati yung talakayan namin. Kung naiintindihan nyo ba? Kasi o choppy? Partner si Sir Yayam, nahihirapan siya mag-join. Si Sir Yayam, actually gusto niya mag-join. Gusto niya mag-join. Actually excited nga yun Kaso nahihirapan siya mag-connect. Ayan, super linaw daw po ng ating ng audio. Sa TV daw nanonood si Marcian. Panahon pa kasi ng dinosaur yan si Yayam, kaya hirap sa Zoom Habang wala pa si Yayam, berderin na natin. So mga kababayan eto naman yung nangyari kaganina. Eto si Melvin Matibag. Alam naman natin na talagang 2 araw siyang ginisa diyan sa Senado. May mga maraming mga nangaasar sa kanya na mga DDS
pero mas marami ang umahanga sa kanya sa pinakita niyang katapangan. At consistent daw eto si Attorney Matibag. Lalong-lalo na yung mga pagtatanong sa kanya ni Pia Cayetano, ni Alan Cayetano, na alam naman natin na medyo hindi siya gusto ng dalawa na yan, hindi raw siya natitibag. At meron pang mga nag-react kaganina doon sa sinabi ni Pia Cayetano na sinisingit niya pa yung shootout doon sa Senate na yung address ng NBI, which is irrelevant naman daw yun. Kumbaga, bakit niya pa sinisingit yun kung wala bang personal yun na nagalit kay Matibag? Di ba? Pero eto si Matibag, sa kabila ng mga ganon, kalmado. Relax na relax. Kaya sinasabihan siyang kamukha ako Konti lang naman. Ano? Mas gwapo ka ng konti, pre. Mas lamang ka lang ng ng ilang paligo.